iba ang girlfriend ko. Ako ang umako dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Hello po Ate Vine. Isang silent followers na gusto lamang mag-share ng aking karanasan sa buhay pag-ibig. Ako po si Nestor at ang aking girlfriend ay si Missy. Magjowa na kami noong kami ay college student, first year pa lamang. Ngayon ay 26 years old na ako at si Missy ay 25 years old. Sobra po ang respeto ko kay Missy, lalo na po sa kanyang mga magulang. Kaya po puro kiss lang muna sa lips ang ginagawa ko sa kanya. Hanggang umabot na kami ng 5 taon na puro kiss lang. Dahil sabi ko, saka na tayo mag-anuhan pagkasal na tayo. Ngayon isipin muna natin, ang mag-ipon para sa pagpasok natin sa pagpapamilya, agree naman si Missy sa lahat ng gusto ko. Akala ko ay pabor at gusto niya ng ganun. Minsan pag kami lang ang magkasama at hinahalikan ko siya. Siya na mismo ang kumukuha ng mga kamay ko at inilalagay niya sa dalawang bundok niya. At sa talaban niya, at nagalit naman ako pag ganun siya. Lagi niyang sinasabi na gusto na niya ma-experience iyon. Pero nangako ako sa mga magulang niya na hindi ako sisira sa aking pangako na hindi ko muna gawin si Missy hanggat hindi pa kami kasal. Dahil nailipat ako ng ibang branch, bihira na lang kami magkita ni Missy. At nitong nakalipas na mga buwan, at napapansin ko na malamig siyang makitungo sa akin. Pag tinatanong ko siya ano ang problema, wala naman daw, busy sa work at miss lang daw niya ako. Makalipas pa ng upang buwan, malimit na niya akong inaaway. At humingi ng space, naguguluhan ako dahil wala naman akong ginagawang masama sa kanya, sab-sab ako sa trabaho, para mas madali makaipon. Sinabi ko na magkita kami, pero ayaw niya, kaya wala na akong nagawa kundi ibigay ang space na gusto niya. Kahit na sobrang sakit, halos palagi akong umiiyak at wala sa mood magtrabaho. Mga 5 buwan, tumawag siya sa akin. Kung pwede raw ba kami mag-usap. Tuwang-tuwa ako noon, dahil iyon ang matagal ko nang hinihintay. Nang magkita kami, niyakap ko agad siya ng mahigpit. Sobrang miss na miss ko na siya sobra. Habang kumakain kami, ay sinabi na niya kung ano ang dapat niyang sabihin. Halos hindi ko malunok ang kinain ko, dahil sa sinabi niya, at masakit pa, ako pa ang sinisisi niya sa nangyari sa kanya. Ang 2 buwan Ate Vine, at hindi ako ang ama. Ayaw siyang tutan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Fast forward, dahil sa sobrang pagmamahal, inako ko ang bata. Sinabi ko sa mga magulang niya na ako ang ama, at agad kaming nagpakasal. Dahil malayo ang trabaho ko sa kanya buwanan ako kung umuwi. Pero simula nang kinasal kami, hindi ko pa siya nagalaw dahil na siya, ang masakit pa. Paglabas ng bata, hindi ko kamukha, hindi rin kamukha ni Missy, parehas kasi kaming maputi at singkit, pero ang bata, maitim at may pagkabilugan ng mata. Maraming nagtataka at nagtatanong, pero sagot ni Missy, baka daw sa napaglihiyaan niya na pagkain. Pero aaminin ko Ate Vine, nawalan na ako ng gana kay Missy. Kahit na nanganak na siya, hanggang ngayon 7 months na ang baby niya, ay wala pa rin nangyayari sa amin. Hindi na kasi ako excited siya, lagi na lang pumapasok sa isip ko na, hindi ako ang nauna, hindi pa akin ang bata. Ngayon lang ako nakapag-isip-isip, na parang mali na nagpakasal ako sa kanya, sana inako ko na lang ang bata nang walang kasal. Parang naitali ko ang sarili ko, sa sitwasyon na hindi na ako makakaalis pa. Any advice naman po, galing sa mga readers and viewers. Thanks.